thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me, and when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Soul of Christ, sanctify me.
Dasalin natin ngayon ang Angelus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Tumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang, o banal na Ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan. Bagkus ay layo kami tuwina sa lahat ng panganib, o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po mga kapatid. Ngayon po ay Miyerkules sa ikalimang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Tanichi B. Hui. Tumayo po ang lahat. Ako ay pinapagtagumpay ng poong umaalalay pagharap ko sa kalaban. Ako ay pinagsanggalang upang hindi mayurakan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid,
Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrach, Mesach, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Inuutos ko sa inyo sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrach, Mesach at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrach, Mesach at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrach, Mesach at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano ay napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanhang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko ay Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, Purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito sa ganap na nanalig sa kanya.
Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ay ihagis sa apoy, kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa marangal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang mga kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Tumayo po ang lahat. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat, ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag, sa taga-ayaaning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo ay mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." "Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo ay pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Kayunmay, pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama." "Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Kayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan
ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginagawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming Ama. Sabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula sa Diyos ako. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stand for God, and He will stand by you. Manindigan para sa Diyos, at Siya ay titindig sa tabi mo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang aral na pwede nating matutunan sa tatlong kaibigan ni Propeta Daniel sa ating unang pagbasa. Naalala nyo ba yung tatlong pangalan na paulit-ulit nating narinig kanina sa ating unang pagbasa? Sina Sadrach, Mesach, at Abednego. Ito yung aral na tinuturo ng kanilang kwento sa atin. Stand for God, and He will stand by you. Manindigan para sa Diyos, at Siya'y titindig sa tabi mo. Despite the warning of the king, what's the name of the king again? King Nebuchadnezzar. Sa English, Nabucodonosor. Sa Tagalog naman, sa kabila ng babala ng hari na sino mang hindi sumamba sa rebultong kanyang ginawa ay itatapon sa naglalagablab na apoy. Sa dinami-dami ng mga Israelita, 3 lang ang hindi sumunod. Lahat sumamba. Lahat sumunod sa hari na sambahin ang rebultong ginawa niya. At ang 3 iyon ay ang magkakaibigan na sina Sadrach, Mesach, at Abednego. At dahil doon, nagalit ang hari. Anong dahilan? Bakit ayaw niyong sambahin? Tanong niya. Para sa 3 magkakaibigan, walang ibang Diyos, kundi ang kanilang Panginoon. Wala silang sasambahin, wala silang paglilingkuran na ibang Diyos, kundi ang kanilang Panginoon. They are more than willing to face the punishment just for them not to serve or worship any other gods. Imagine that kind of faith wherein their own lives are at stake, nakasalalay ang kanilang buhay, pero okay lang sa kanila. Basta wag silang sumamba sa kanino mang Diyos-Diyosan. Nakakahiya naman dun sa mga hindi nakapasa ng board exam at nagalit na sa Diyos, 'di ba? Nakakahiya naman doon sa yung mga nagtampo dahil hindi man lang sila ma-answered prayer. Nakakahiya naman. It's not even a matter of life and death, and yet you turned back to God. You got angry at God. Samantalang itong 3 magkakaibigan, even they give up their own lives. It is okay. Basta wag lang silang sumamba sa Diyos-Diyosan. It's not even a matter of life and death. Kaya minsan yung drama natin, bumagsak lang sa board exam, akala mo life and death na. Hindi pa. Hanggang 30 exam yan. Paulit-ulit. Don't lose hope.
Yung mga hindi answered prayer, o baka wait a minute lang ang sagot. Father, 10 years na eh. O baka sa ika-15th year. But sobra naman, Father. Well, we do not know. Just wait. It's not yet a matter of life and death. Bakit? Mamamatay ka na ba? Di ba hindi pa naman? May 5 years pa to wait. But look at these three friends of Prophet Daniel. They're more than willing to give up their lives. Imagine that kind of faith. Sinong hindi ang titindig sa ganong klaseng pananampalataya? Sinong hindi ang tutulong sa ganong klaseng paniniwala? And this is the reason why God take care of them. Inilayo sila sa kapahamakan. Anong nangyari? Nung tinapon sila sa apoy na naglalagablab, na 7 ulit pang pinainit, what did the king see? Anong nakita ng hari? 4 na imahe ng tao. Kaya nagtaka yung hari Di ba 3 lang yung hinagis natin? Bakit 4? At ang yung nakikita kong 4, imahe ng Diyos. Imahe ng Diyos. Stand for God and He will stand by you. At sa huli, niligtas ng Panginoon ang 3 nanindigang magkakaibigan. And this is also the message of Jesus in our gospel today. Nung sinabi niyang, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y magiging mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. To follow, to obey means to believe in Jesus' teaching and promises, no matter what. Ganyan ang pagsunod. Pag sinabing sumunod, buong pagtitiwala, buong paniniwala, walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. Ibig sabihin, ang panghawakan ang sinasabi ng Diyos. Panghawakan ang pangako ng Diyos. Panindigan ang tinuturo ng Diyos. Dahil sabi ni Jesus, ang salita niya ang tunay na makapagpapalaya. Pansinin natin, yung mga bumitaw sa salita at pangaral ng Diyos, nasaan? Naging alipin ng kasalanan. Diba? Kasi bumitaw sa gabay, bumitaw sa pangaral, hindi naniwala sa tinuturo, kaya sa huli, nagkanda ligaw-ligaw. Hindi malayo yan sa mga anak na nawala dahil hindi sumunod sa magulang. Walang pinagkaiba yan sa mga estudyanteng bumagsak dahil hindi nakinig sa kanilang mga guro, sa turo ng guro. Ganon din sa atin, sa mga naligaw ng landas, hindi kasi sumunod sa sinasabi ng Diyos. Hindi kasi kumapit sa salita ng Diyos. Mga kapatid, lahat tayo kailangan ng paggabay mula sa Diyos. And even as priests, we need God. We need the guidance from God. We need His words, or else we will fall. My dear brothers and sisters, around us, sa paligid natin, napakaraming katulad ng Haring Nabucodonosor. Yung mga taong magpapalayo sa atin sa Diyos. Mga bagay o pangyayaring ilalayo tayo sa Diyos. Gaya na lang ng sakit. Sometimes, yung mga sakit natin, sobrang tampo natin, ba't natin di na pinagdadaanan, nilalayo tayo sa Diyos. Also, our failures, yung mga bumagsak
Sa board exam, di na nagsimba. Our anger, temptations, and even sin, these are all King Nebuchadnezzar in our lives na nagpapalayo sa atin sa Diyos. But remember, the lesson that Jesus and the three friends of Prophet Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego taught us. Stand for God, and He will stand by you. Manindigan para sa Diyos, at siya'y titindig sa tabi mo. Amen. Tumayo po ang lahat. Ang Diyos ang walang hanggang pinagmumula ng katotohanan, kalayaan at lakas, may hangganan ng ating isipan, espiritu at katawan. Hilingin natin sa Diyos na loobin niyang matamo natin at ng lahat ng tao ang kaganapang ninanais niya para sa atin. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, gawin mo kaming ganap. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang lahat ng naghahanap sa katotohanan, nawa ay maging bukas at malayang isip sa mensahe ni Jesus at ng kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, nawa ay makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, nawa ay hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat na nagdurusa, nawa ay makatagpo ng paglaya mula sa mga pasanin nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga namatay ng tapat sa Kanya, nawa ay kalagan ng Panginoon, at bayaan silang maging malaya sa kaharian ng kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Birheng de Guia, pati na rin ng ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap. Butihing Ama, namatay ang iyong anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan at mamuhay ng naayon dito. Palayain mo kami sa aming makikitid na pag-iisip at pagkamakasarili upang ang aming mga isip at puso ay lumagong patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa ikagandahang loob naritong aming may alay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay upang aming may alay din sa layuning aming sambahin ang ngalan mo upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami ay natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose ng aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo ay pawang inilipat ng Diyos Ama nating lahat sa kaharian ng anak upang tayo ay maligtas at magkamit ng patawad.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin kami ay iyong binigyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito nawa ay umampat sa masasama naming hilig upang lalong tumibay ang kaloob mo sa aming pagkatig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.